po mga kababayan ang naging bunga ng ginawang mapanirang speech ni Senator Amy Marcos doon po sa rally ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan po natin at mamaya bigyan po natin ng reaksyon. Ito po. Nagkabulgara na nga ang pamilya Marcos, di ba? All this time, hindi talaga nagkamali si Tatay Digong. Yung sinasabi niyang fidelist dati, nung during presidency niya, di ba? Na merong mga celebrity, at si Bongbong Marcos kasama din doon. O, di ba? Ano ngayon ang sabi ni Amy? Yung mag-asawa daw, nagduda. O, anong gagawin natin ngayon? Hayaan na lang ba natin? Kawawa ang Pilipinas kung meron tayong mga addictus na namumuno, lalong-lalo na nasa pinakamataas. Nasa pinakamataas na posisyon. Actually, pwede nang i-treat na threat to national security kasi yung decision na gagawin mo para sa bansa. Ngayon, paano ka makakapag-decide ng maganda, ng tama? Kung ang ulo mo walang ibang laman, ina kundi pulburon. Kawawang Pilipinas talaga. Mag-resign na kayo! Wala na to. Nilamon na talaga ng coke ang utak nito ni Bangag. After 7 days, nung binunyag ng kanyang ate yung pagkalulong nilang mag-asawa, pati nga anak di ba? Tapos yan lang ang isasagot niya sa taong bayan. Hindi daw yung ate niya ang nakikita niya, pati ng pamilya niya. Sino nakikita mo? Ang tawag dyan, hallucination, epekto ng pagkalulong sa coke. Inaka, itigil mo na yan, magpagamot ka, ading. Umuwi ka na ng Ilocos, magpahinga ka na, mag-resign ka na. Dahil wala kang magagawang matino dito sa Pilipinas, kundi pagnanakaw at pagsingot-singot animal ka. Ayan po mga kababayan, ganyan po ang nangyari. Si PBBM po ngayon, kinukutsa, minumura, at binabastos po ng mga tao, ng mga DDS specifically. Dahil po dun sa ginawa ni Senator Amy na speech doon po sa rally ng INC, nasabi para sa transparency and democracy, pero naging political rally. Nanawagan ng pagbaba ni PBBM. Umuwi na raw sa Ilocos Norte. Sabi nila, hindi mananawagan ng PBBM or BBM resign, pero anong ginawa nila? Si Senator Amy mismong kapatid ang sinasabi niya na umuwi na raw sila sa Ilocos Norte. Yung po yung low-key na panawagan na mag-resign si PBBM. Sa totoo lang mga kababayan, kaya po naglaylo ako ng pagbablog nitong mga nakarang araw at linggo dahil ako po ay nanlumo. Nanghina po ako dun sa ginawa ni Senator Amy Marcos. Kasi nasabi ko sa sarili ko, aaminin ko po, yung mga loyalist vloggers at ako kakamping vlogger na tinataya namin ang buhay namin dito. At ang privacy namin, kami po yung nakikipaglaban sa mga DDS, kami po yung nakaka-receive ng mga banta at mga hate messages para po ipagtanggol si PBBM at ang gobyerno, ang admin ni PBBM. Tapos mamukat-mukat namin, mismong kapatid niya, ang maninira at sisira sa kanya. Kaya po ako nanghina, sa totoo lang po, kaya medyo hindi po ako naging consistent sa pagbablog ko nitong mga nakarang araw. Sabi ko, bakit naman ganun? Hindi ba niya na-appreciate yung mga vloggers na lumalaban, yung mga supporters ng gobyerno na nakikipaglaban sa mga naninira kay PBBM? Tapos siya mismong kapatid ang gumawa ng matinding paninira. Sabi ko, sinasayang lang ba namin yung effort namin dito? Yung pagpapakapagod namin, yung pakikipaglaban namin. Nai-stress kami sa pakikipagdebate sa ibang platform, sa mga DDS. Tapos si Senator Amy, ganyan ang ginawa. Akala ko, masasayang yung effort namin, pero hindi pala, mali pala ako. Ang nasayang palang effort ay yung effort ni Senator Amy at ng Duterte camp. Dahil after all that has been said and done, si PBBM pa rin ang presidente. Nanghina man ako, dahil akala ko magtatagumpay. Ang kampo ng mga Duterte, ng mga DDS, nagkamali po pala ako because at the end of the day, wala po silang napala. Palpak po sila lahat, umuwi po silang luhaan, umuwi silang walang dignidad, si PBBM pa rin ang presidente up to 2028. So, eto, balik na naman po tayo, mas malakas, mas energetic, at mas magiging consistent sa pakikipaglaban. Pakinggan po natin ang naging pahayag or action ni Ms. Jam Magno patungkol dyan sa naging speech ni Senator Amy Marcos. Eto po. It just wasn't the right thing to do. First, I'm an ate too. Hindi kasi nila magets ba na, something like that. Sana, kung concerned man siya, sana, kung alam naman pala niya na nangyayari, then she should have never stood with him when he ran for president.
Hindi kasi ako makarelate sa ginawa niya because personally hindi ko kasi kukonsintihin ang brother ko. That's why my brother and I were not very close. There was a happening even before he got married between us, and after that, it never quite got fixed. And personal na namin yon. But magkaiba kasi. Pag nag-aaway kasi kami ng kapatid ko, hindi damay ang buong Pilipinas. Ang problema kasi kay Amy at kay Bongbong, nag-aaway sila, buong bansa ang nadadamay. Destabilisasyon. 'Di ba? You get what I mean? And isa pa, kahit man yung kapatid ko and I, we are not close. But I love my sister-in-law so much. I really super duper do. Even to the point that yes, aaminin ko, mas mahal ko pa yung sister-in-law ko kaysa sa brother ko. Aminado ako dyan. Kaya, with what she did, una sa lahat, ba't mo pinatakbong presidente? 'Di ba? Kaberks kayo ni Sara. So, bakit mo pinayagan na yan ang, 'di ba? Ang piliin ni Sara bilang maging presidente. So, that's what I mean. 'Di ba? Eh di sana, nung time na yon, siya na lang yung tumakbong presidente. Kasi yun naman ang gusto niya eh. Pero ang problema kasi, hindi yun ang bilin ng tatay nila. Ang bilin kasi ng tatay nila, si Bongbong talaga ang magiging presidente at hindi siya. Hindi si Manang. So, pero ito I do not know if this is true. Ito lang ang mga sabi-sabi ng mga Marcos loyalists na nagsabi sa akin, ha? So, this is not, a personal attack or whatever to Manang Amy, because ang akin lang talaga is that if she is concerned, then she would have done something. She would have never let him run for president. Yun lang. It just starts and ends there. Because as an ate, kahit anong mangyari, okay? Kahit anong mangyari, kapatid mo pa rin yan. And you could have chosen to stand by what you said from the very start. Hindi mo dapat siya pinatakbong presidente kung gano'n naman pala ang nangyayari. At sa pagkakaalam ko kasi, ang hirap mo kasing maging addict kung isa lang naman ang functioning kidney mo. Eh di sana ang tagal lang namatay ni PBBM, di ba? And to think, alam niyo ba yan that he got very sick before he ran for president? So paano? So anyway, basta that's it. That's all I can say about it. Kasi ate din ako. But I would never do that to my brother, even if hindi kami close. And to think, mas close si Manang Amy at yung si PBBM, siguro closer, no? Between me and my brother. But I would never do that to my brother. But yun nga, uulitin ko, pag nag-away kami ng brother ko, kahit nagsuntukan na kami, hindi naman nadadamay ang mga Pilipino, be. Hindi naman nabago ang ekonomiya. Ang ginawa kasi niya, destabilisasyon yun eh. Diba? You betrayed your own brother. And with that, I would never ever take her side. Yun lang. So, yun po mga kababayan, I agree with Miss Jam Magno. Kapamilya mo yon, kapatid mo yon, ikaw pa yung nanira, ikaw yung sumama dito or napasama, Senator Amy Marcos. Sinasabi nga, matagal mo na palang alam, pero bakit mo ngayon lang sinabi? Kung totoo yung mga sinabi mo, hindi po ba? And ang sinasabi nga po natin, kung totoo yung sinasabi nila, yung bintang nila kay PBBM, bakit yung mga simptomas hindi nakikita kay PBBM? Hindi siya magagalitin, hindi siya bayolente sa salita at sa gawa, hindi siya bastos, hindi siya palumura. Sino yung may mga ganung ugali? Yung mga nambibintang sa kanya. Yung mga taong nambibintang sa kanya na siya ay nagpupulburon or kung ano-anong pambabastos ang ginagawa sa kanya, lahat sila yung merong ganong simptomas or alam niyo yan, senyales ng gumagamit or lulong. Hindi ko po yung nakita kay PBBM sa mala day one. Malumanin magsalita, kalmado, hindi pala away, hindi nakikipagmura, hindi bayolente. At alam mo yun, kapag nagsalita siya maingat, hindi yung tipong kagaya ni Duterte na kapag nagsalita, mamukat-mukat mo sa balita, may natumba o tinumba. Hindi po ba? Yan po kasi yung observation ko nung panahon ni Duterte. Pero kay PBBM, diplomatiko, kalmado, desente, at may respeto sa kapwa. Kaya hindi ko po nakakita anong simptomas, no? Kaya nakakatawa na lamang itong pinagagawa ng mga DDS ng mga nakaraang taon at mga nakaraang buwan ng pagrarally nila at kung ano nung pambabastos, pagbibintang. Kaya at the end of the day, kahit ginamit nila at nagpagamit si Senator Amy Marcos, no, sa Duterte camp, wala silang napala. Umuwi silang luhaan, si PBBM pa rin ang presidente ng Pilipinas hanggang 2028. Yun lang mga kababayan. Salamat po sa panonood.